May I see the hand ng mga first time niyan, hey? First time. Wow, no? Welcome sa DCIM. And of course, no, the short announcement, we will be having our last restoration weekend is coming November 28 to 30. So natin registration at the back. No, if you want to have a deeper relationship, no, diya sa Ginoo, start imong journey kay Lord, you can have this restoration weekend, no, mag-participate more, mag-join mo because this is a life transforming event. Now, so let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for what you have done to us. We lift up to you, Father, the rest of our time. I pray that as we open our hearts to you, speak to us, Holy Spirit. I ask for your anointing. Anoint me, Holy Spirit. And Father, help us, give us wisdom na ma-apply namo sa among kinabuhi ang imuhang pulong so that this word of yours will bring transformation sa among kinabuhi as we apply and obey it. Have your way. Help us to know you more personally. In Jesus' name, amen. So, we will be having our continuation about topic class Sunday service about knowing Jesus Christ intimately or personally. And John 17 verse 3, the Bible says, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." So, mo ni pasabot sa eternal life. Kaya abi manggod nato, ang eternal life is once ni dawat na ka sa Ginoo, langit na diretso ang imong focus. Ang eternal life is about the quality of life that knows God personally and knows Jesus intimately as our Savior and a friend. So, eternal life is about growing to know Him more. Like, kanang magminyo ka, once you are one with your husband or wife, ilailahon man jud nimo ni siya. Same gyapon na when you accept Jesus Christ, no? When you receive Jesus Christ, He will bring you to a journey of knowing the Father and Jesus Christ daily. So, dili lang ang focus nimo dinhi, once na you receive Jesus Christ is we go to heaven. Ang focus ni Jesus Christ, when you receive Him as your Lord and personal Savior, sama ganiya, kung na mga first-timer, gidawat nila Jesus Christ, sugdan na niyang journey nga mailhan nimo siya. Para, pag mutuo ka, and mo respond ka sa iya, mahimo kang liwat niya, para pagsaka nimo sa langit, mapuno ang langit og liwat niya, dili liwat sa yawa. Alangan man pod nga gusto nimo malangit niya, ang imong batasan dinhi sa yuta, dili liwat sa Ginoo, dili jud na tinuod nga eternal life ang imuhang na-receive. Nakuha na to? So, ingon niya dinhi, mao na nga dili pwede itudlo lang nga ila-ilahon nimo ang Ginoo pinaagi sa preaching. Now, I'm just sharing the facts here, but personal dapat ang imong revelation nga mailhan nimo ang Ginoo. Personal jud ang eternal life. Ikaw jud ang Ginoo. And ingon niya diri, they shall not teach everyone his fellow citizen in Hebrews 8 verse 11, and everyone his brother saying, "Know the Lord, for all will know me." Tanan daw ta makaila sa Ginoo. Niya na siya diya, from the least to the greatest. That's why kung ikaw nga naa dinhi, tanaw nimo wala kay nahuman, udi ka kabalo mo basa, no, murag wala kay position sa government, wala kay trabaho, murag tanaw nimo sa sarili mo lag mubo. Congratulations, ikaw ang una nga maka-experience or makaila og tarong sa Ginoo. Amen. Kaya mangingon dia, from the least. Ikaw ang makaila og tarong sa Ginoo kung ikaw humble ka and ikaw gi-process ka sa Ginoo. Kay nganuman, nganong mingon man ko sa inyo nga dili jud ni matudlo nga sa intellectual study or research ang pag-ila-ila nato sa Ginoo. Pangutan ako ngano man. Unsaon na lang mga taga-bukid di kabalo mobasa. Di sila kaila sa Ginoo. Unsaon na lang ni mga bata nga di kabalo mobasa, di sila kabalo sa Ginoo. No, that's why nga from the list niya na siya da, you will know Him. No, maski di ka kabalo mo basa, pwede di ay nga matakdan kag kinaiya sa Ginoo. Unya imo ang kinabuhi. Amen?
It is by the revelation of the Holy Spirit. Magtingala ka, hinay-hinay, maliwat kag batasan sa Ginoo as you start to accept Him as your Lord and personal Savior. So, klaro, no, dili ni madala og research. Hala, i-research daw na to, bikin sa Diyos ng Ginoo. Dili ngon anak, kay dili makabalo mo research ang mga bata. Pero magtingala ka ng anak nimo nga nidawat kang Kristo, hinay-hinay, may usab ang iyong batasan. Muampo na siya, magtingala ka, man tudloan ni muampo, mulayhan sa kalit, magtingala ka, hinay-hinay, na siya fear of the Lord, na siya respect kay Lord, na siya honor sa iyang parents, pero hindi pa ni kabalog mo basa. So that mo na siya nga, ang pagilailan nato sa Ginoo, ang eternal life is to know Him personally. Personal, ato ang pag-ila sa Ginoo. And dili ba yan i-reveal ni Lord, kinsa jud siya sa mga prideful. For example, no, kuan kay ka kanang taas kay imong tan-aw sa imong sarili, dili jud nimo mailhan ang Ginoo. Magkaroon lang ka og facts bahin kang Kristo, but you will not know Him personally. Mao nagingon sa Bible, Matthew 11 verse 25, all the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden. Dili yun niya i-reveal kinsa yun siya sa mga prideful. Mao na uban, daghang kay kag kwarta, taas imong posisyon, taas imong tanaw sa imong sarili. Magtingala ka, kailalang ka sa Ginoo, pero walay ka usab kinabuhi. Ngano man, i-hide daw niya ni nga truth sa mga wise and clever. Naba mo diha. And yan na diha, you have hidden these things from the wise and intelligent, and you have revealed them to infants. Ganing mga humble, inusinti kaayo, dili kaayo, taas ang ilang tanaw sa ilang sarili. Wala nag-rely sa ilang kwarta, wala nag-rely sa mga posisyon nila sa government, sa mao ni ang i-revealan ni Lord. Amen? And iyang gingon diya, John 14 verse 16, iyang gingon 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Kinsa mo kahatag ani nga kinabuhi sa Ginoo? Kinsa? Si Jesus Christ. No one comes to the Father except through me. Dili pud ka makasulod sa gingharian sa Ginoo kung wala ang life ni Christ. Amen? Si Jesus ang source of life. Mao na siya nga kining nga life sa Ginoo, kining eternal nga life ni Lord. Nawala ni tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. And iyang gingon diri, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I come that they may have life and have it abundantly. Tungod sa sala ni Adam and Eve, nawala ni kini nga life. Namatay ang ato ang spirito. Kung asa nakakonek ang life ni Lord. Magtingala ka, mura atong mga batasan, murag animal. Kaya ang mga animal, wala man pud sila espiritu. Kuha ninyo? So magtingala ka, palaway kayong aso og iro, ang iring og iring, magsig-away, no? Ngano man, they don't have the life of Christ. Kuha ninyo? Then, imupod ang iro, imupod ang iring, magtingala ka, emotional, nga naman, they don't have the life and spirit of Christ. So karon, kana nga nawala nga life ni Christ, kailangan na mabalik para maliwat tag batasan sa Ginoo. Amen? And kung tanawan nimo dire, I came that they may have life. So ang nawala sa tuwa is life, ang kinabuhi sa Ginoo, dili doktrina. Mo na maski unsaon nimo gindoktrina sa mga tao, kung wala ang life ni Lord, walay kausaban sa imong kinabuhi, knowledge lang. Amen? Naba mo diha? Ang kinaiya sa Ginoo mo'y nawala sa tuwa. Mo na naliwat ta og batasan sa animal. No? Manguwag ra kag maski asa, di ba? Ang iro magsigir panguwag. Ang iro magsigir paabot ka onon, magdula ang iring. Mao ra yun na ang life without the life of Christ. Bounded ka sa imong soul, bounded ka sa imong emotion. Then, sa nitabo, tungod sa sala, nawala ka na nga life, death, tama, Romans 6:23, pero grabe kayong amahan nato sa langit, gihatagan ta niya gasa, ibalik niya ka na nga life, eternal. Asa nimo makuha? Diha kang Kristo. Mao na kung dili ka mutuo kang Kristo, dili mabalik ang life sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ako na istoryahan kagabi, di sila mutuo kang Kristo. Kay si Iso Kristo propeta ra daw. Nya dili daw na lansang si Iso Kristo, si Judas daw to nalansang. So, wala jud kailalang ka kang Kristo, pero wala ang iyang life sa imuha. Amen. So, nanawon nato ni Ray,
Ang nawala unsa life. Amen. So, giingon niya diri sa John 3:16, familiar kay tani, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Kung kinsa daw nito o kang Kristo, shall not perish but have eternal life. Mabalik ka na nga life nga nawala sa imuha. Once nga na-receive nimo si Christ, nanang life niya sa imuha, ang life ni Christ eternal man. So pagkalubong sa imong lawas dinhi sa yuta, matay ka, magkuyog ang imuhang spirito kalag dito sa iya balik sa amahan. Na naman ang life sa Ginoo. Ang life ni Lord mao nay passes nimo sa langit. Nakuha na to. Kung wala ang life ni Lord sa imuha, dili ang kandila ang passes nimo sa langit. Life ang passes nato dito sa langit. Di ba akong gi-share last week nga ang currency nato dinhi sa Pilipinas is peso, tama? Kung muadto ka sa US, gamiton nimo ka ng peso, dili dawaton, kailangan nimo ipakambyo pa. Ngano man, ang currency sa US is dollar, tama? Ang currency nato dinhi sa yuta, mao nay mga kwarta, mao nay mga gold, diamond, material thing, mao nay mga riches nato. Pag abot sa langit, dili na i-honor. Ngano man, ang true riches nga naa sa langit nga i-honor sa imuha is ang life ni Christ. Kung wala ang life ni Christ sa imuha, di ka pasudlon sa langit. O na, dini pa lang, kailangan jud nimo dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. Dili relihiyon ang makahatag og life sa imuha. Amen? That's why, idawat nimo si Kristo, He will take you to a journey of knowing or discovering Him. Then as you obey Him, magtingala ka, maliwat ka niya. Every day. So that's why salvation is to know Him more. No? Ilailahon jud nimo para maliwat jud ka ug batasan sa Ginoo. So our goal is to be like Him. Amen ba? Dili nimo focus lang nga, kuan lang ka. Mag-goal na nimo, okay, nadawat naman ako ang Ginoo, malangit na ako, no. Mao na gibuhi pa kaniya. Kay ngano man, napa siya gusto bag-uon sa imuha. Kay lisod kayo musulod ka sa langit, init kay kag ulo. O nya, dili po musulod ka sa langit, nga prideful kay ka, dili ka kneel down sa Ginoo. Nya, dito ang mga tao kay nimo worship man sa Ginoo. Nya, ikaw kay, mag-worship ka, magkanaana, ramang ka diri. Marag Fernando Fu ba? Magkanaana. No? Praktison yun ka sa Ginoo, ana, no? That's why, i-allow ni Lord ang mga problems sa imong kinabuhi para maliwat jud kaniya. Kung dili ka kabalo mo luhod sa Ginoo, magtingala ka, padadaan kag problema, makaluhod jud ka sa kwarto. Kung dili man sa kwarto, magtingala ka, maski asa, makikiingon jud ka nga, Lord, makaingon jud ka. Kana ang gusto ni Lord, maliwat ka niya. And daghan kay siya, grabe kayo ang iyang ipaagi sa imuha para lang jud mugawas ang iyang nature sa tuwa. So, ang first nga nature ni Lord, nga na-share na to last week is, kapasayloon. Kay, di ba, di daw ka pasayloon sa Ginoo kung di ka kabalo mo pasaylo. Amahan namo nga nasa langit, pasayloa kami, sama rapod sa pagpasaylo namo sa mong na isikatao. Ang unforgiving nga heart, mao na nga giuna na ni Pastor Dirk kaganiya, nga i-share, nga relationship sa Ginoo, kay dili man guna niya kinaiyang, dili magpasaylo. Amen ba? So, ang unforgiving nga heart, dili jud nimo mailan ng Ginoo kaysa puto naman ka. Magliso, dili man nagikan sa Ginoo ang kuan, ang unforgiveness. Mao na tingala ka ma-block, di ka mahimutang, manimalos ka, mangingunana, ngano man, because that's not from the Lord, dili na niya kinayang unforgiving heart. Forgiving kayo ang Ginoo before baya nilakaw, before baya namatay si Jesucristo, pagsaka niya dito sa cross niya na siya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ang iyang giingon, grabe pinakabugat ba ito nga sala, ilansang nimong anak sa Ginoo, pero unsay giingon ni Jesus Christ, Father, forgive them. Kung naadjud kay kinaiyang sa Ginoo, nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, mag-flow sa imuha ang forgiveness. Amen? Naba mo diha? Kay kung ang Ginoo, kita ninyo, katong time nga nay nakot in adultery, sa balaod man gud tungunan ni Moses, kung madakpan ka nga nangabit ka, patyon. Tama? Mo may gikuan, di ba? Nga na siya diyo. John 8 verse 7, but when they persisted in asking him, he straightened up
and said to them, "Who is without you sin among you? Let him be the first to throw the stone at her." So take note, ang mga Pariseo, kaila sa Ginoo knowledge. Tama? Pero kung tanawon nimo, grabe kay sila ka condemning. Kung nakasala ka, murag wala tsansa nga mabag-o. Kay patyon man ka, mao man giingon dito. Pero niana siya dili, unsa may masulti nimo, niana sila kang Kristo. Niana siya, kung kinsa may wala sa inyo, sala sa inyo ha dinhi, mao'y una mulabay sa bato. Murag tingala ang mga Pariseo, lahi lagi ni si Kristo, abi niya nga musubay si Kristo sa ilahang balaod. Nga patyon dayon ang nakasala. Pero kabalo ba mo si Kristo, imbis nga ipanis kaniya, tabangan kaniya magbag-o. Muna kitanawang tapad nimo, di man na perfect. Pero ginagrasyahan siya sa Ginoo adlaw-adlaw para mabago. Mauna si Kristo. Amen? Kung naana kay kinabuhi ni Kristo, dili ka dapat mo condemn. No one, Lord. And Jesus said, "I do not condemn you either. Go from now on, sin no more." Si Jesus Christ, wala niya gi-condemn tong babae nga nakasala. Kung dili, gihatagan niya tsansa nga mabago. Same sa ato Dili pwede mo ingon ka nga, mapasayloon kayo. Ikaw di kabalo mo pasaylo. Tapos, kaduha na nagkamali imong anak, katulo na nagkamali imong anak, dili ni mo pasayloon, dili yun kaliwat sa Ginoo. Kung dili, tabangan dapat na nimo nga mabago yang kinabuhi. Dagan kay tag mga bata, patanon din Sipyat man po sila, pero mag-manifest dapat sa parents nga grace ni Lord, not punishment. Amen? Si Jesus Christ desires mercy over justice. He will bring grace than punishment in the Old Testament. Amen? And na-share nato last week, nga diha kang Kristo, kung naadjud ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi, na'y fullness sa joy, walay depression. Amen? Naba mo diha? That's why, ang tinuod jud nga naa kang Kristo, yun sa Bible, Acts 2 verse 28, "You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence." Ang tinuod jud nga naa kang Kristo, na ang presensya sa Ginoo sa imoha, na fullness of joy. Dili ka maghikog. Amen? Ang uban kaila lang sa Ginoo, pero magtingala ka, maghikog man lagi. Kaila lang, pero wala ang life ni Lord sa ilaha. I pray mag-manifest ang life ni Lord sa imoha. And masabtan nimo throughout these mga sessions nato. Nganong kailangan nimo agian ni. So, tanawa na to, if na life ni Christ sa imoha, there is fullness of joy. So, that's why kung dili naka-joyful, wala na ang presensya sa Ginoo sa imohang kinabuhi. Amen? So, there's no depression when you are in His presence. So, again, kini, naanaman ka ang life ni Lord sa imoha. Dili pwede nga ikaw lang ang naay life ni Lord. Magtingala mo, nganong kulit man na nag-invite sa imuha, nganong man na nga kuhan ka na magsigig follow up, sige silang encourage sa imuha mag-restoration weekend, nganong man. Iyang ingon dire, 2 Corinthians 4 verse 1, "Therefore, since through God's mercy, we have this ministry." So, dili daw ka ma-discourage, nganong man. Especially kung makita nimo ang mga kaigsuunan nimo nga naay ginagutro, di ka dapat ma-discourage. Imong bana nga badlungon, imong asawa ba nga badlungon, imong anak ba badlungon, dili daw ka dapat ma-discourage. Kung ikaw ang giuna sa Ginoo dinhi, natay buluhaton. Amen? And kung tanawan nimo, kini nga ministry, it's not just imparting knowledge nga si Kristo namatay sa cross, napasaylo ta sa atong mga sala. Tama? Dili lang ingunana atong di atong ministry. But this ministry is not just imparting knowledge, but ministry of life. Impart nimo imong kinabuhi sa ilaha nga gibag-o sa Ginoo. Kay pwede ka diri maayo mo storyas tubangan, yawa na usab imong batasan, dili gyapon effective ang imong ginasulti sa ilaha. Amen ba? Diri igsoon pabag-uhay og kinabuhi. Paliwatay og batasan sa Ginoo, dili ni pahawday og wali. Pwede maayo kay kamuwali, no? Kung tanawan nimo, kinsa may namili sa imoha? Kinsa man karon ang naging able sa imoha, nag-enable sa imoha para mahimo kang qualified nga minister. Yan na siya diri, 2 Corinthians 3:6, He has enabled us to be ministers of His new covenant. This is, take note, basahin ninyo
This is a covenant not of written laws, but of the Spirit. The old written covenants ends is death, but under the new covenant, the Spirit gives life. Nakuha ninyo? Dili di ay nato nga magsalig ka nga maayo ka muwali. Kung dili, ang ato ang ministry di ay is i-impart nimo ka ng a life ni Kristo sa ilaha. Muna, kailangan dyan ka magbago. Amen? Dili man ka perfect karong adlaw, sunod adlaw, pero igsuon na ay mga people ga paabot sa imuha para ma-impartan pod nimo kinabuhi sa Ginoo nga naa sa imuha. Amen? Ni pahawday, unsaon na lang kahatong di ka ba lumubasa? Naaman tayo mga kauban dili ka ba lumubasa? Dili na day magamit sa Ginoo. Kung ang criteria lang is ang written word. Nakuha na to? Kung magamit jud ka sa Ginoo, kung nabago ang imong kinabuhi. Naba mo diya, ikaw karon nga gibag-o sa Ginoo, ikaw ang effective nga mobag-o pud sa kinabuhi sa uban. Naba mo diya? So, kinsa man, it's not that we think that we are qualified, but nga na siya dire 2 Corinthians 3 verse 5, it's not that we think that we are qualified to do anything on our own. Dili po nato ni kaya ato alang. Tama? Our qualification comes from God. Magtingala mo, ako di yun ako maisip nga na pastor ko, pangutan-an ang mga pastor diha nag-invite sa imuha, wa po na sila maisip po nga na pastor po na sila. Magtingala ra po kang Ginoo ra po ni qualified sa ilaha. Gibag-o ra man pud mi gagrasyahan ra pud mi sa Ginoo. Ikaw pud karon di mo pasabot nga dili mapastor ka para lang makahimo kag tabang sa uban, igsuon. As long as na ang life ni Christ sa imuha, mag-shine jud ka sa imong mga friends, especially kanang mga naa sa darkness. Amen? So, kita nga na life ni Christ ang qualified. So, ang goal nato is, kung ang goal nato, kung ang goal nato is mutudlo lang sa pulong sa Ginoo, igsoon, pwede ta mangiskwela sa Bible school. Kita tanan mangiskwela tag Bible school kung ato ang goal is mutudlo lang sa pulong sa Ginoo. Dili na nato kailangan ng balaang espiritu. Tama? Kay nga naman knowledge raman ang imong makutlo dito sa Bible school. Ang ministry nga gihatag ni Lord sa tuo is imparting life. Kanang kinabuhi nga nabago sa imuha, maupod ang imuhang i-transmit sa uban. Kay kung ang knowledge lang, alam, mag-eskwela na lang tatanan o Bible. So, ang ministry sa New Covenant is about changing your life and imparting your life to others. Imparting that life nga nadawat nimo diha sa ubang nimo nga friend. Amen? So, igsoon, mabitaw na nga akong gi-share sa inyo nga ang yawa maayo jud kayo sa scripture. Pero ang yawa dili niya gusto magbag-o. Nakuha ninyo? Kay kung tan-awon nimo si Jesus Christ gi-challenge siya or gi-test siya sa yawa, verse by verse ang yawa nga mo tempt kang Jesus Christ. Tama? Pero unsa may kulang sa yawa, dili gusto magbag-o. I pray nga naa ka dinhi, dili lang ka ganahan maminaw sa pulong, but ganahan ka mo bag-o sa imong kinabuhi. Nganong kasimba man ka? Nganong kasimba man ka dili? Dili lang sa maminaw ka sa pulong, kung dili gusto jud ka magbag-o. And dili aksidente nga gibitbit ka sa Ginoo dinhi para madunggan nimo ni nga mensahe kay ang manggod gidawat is kinabuhi sa Ginoo. Amen. Ang kinabuhi sa Ginoo na sa imuha. So dapat ang iyang kinaiya mugawas jud na sa imuha para mahimo kang blessing sa uban. Dili ang utok. No? Dili ang utok lang ang imong ipairal kanang bright ba kabalo na ko ani sa topic, kabalo na ko ani ingon ani ko mo share. No, it's the life nga gi-transform ni Lord mao na i-transmit sa uban. Amen. So mao gani gingon niya sa Bible, John 1:4, in him was life and that life is the light of men. Igsoon, ang kinabuhi ni Kristo na imong gidawat, mahimo daw siyang kahayag nimo. And kana nga kinakahayag nga nadawat nimo, mahimo pong kahayag sa uban. Amen? Naba mo diya? So, it's clear
Nga it's not a knowledge imong nadawat kundili iyang kinabuhi. So once nga na ang iyang kinabuhi sa imuha, mag-bring siya og fruit sa imuhang kinabuhi. Mausab ang imuhang batasan. Amen? So, padayon ta. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. So take note, once nga gidawat nimo si Kristo, mao na gianggi mo diya, unveiled. Ang the God of this age, no, blind daw, giveilan niya ang mga mata sa mga unbelievers para daw dili nimo ma-experience ang glory sa Ginoo, ang fullness sa gospel. So, ang gospel man God, gipasaylo ta sa Ginoo sa itong mga sala, na-overcome ni mimong sala, at the same time, mahimo pa kang liwat sa Ginoo batasan. Tama? Madawat na nimong fullness sa gospel kung wala kay pride. Humble down jud ka. Tama? Karon sa may tabo. Once daw nga nadawat nimo si Kristo, ni humble down jud ka, ni respond ka sa iyaha, beholding as in a mirror, maliwat jud ka og kinaiya sa Ginoo. Amen? And being transformed into the same image. So habang buhi pa ka, ang goal sa Ginoo sa imuha is ma-transform ka into the same image. Wala mag-goal ang Ginoo sa imuha nga bright kay ka mo share. How kay ka sa Bible? Ang goal sa gospel is ma-transform ka into His image, mas di ka kabalo mo basa. Amen? Magtingala ka, gamiton ni mong asawa. Nya dili man na pwede nga tun-an nimo ang pasensya. Unsa man 4 ways to have patience. Ana. Memorize nimo. O nya karon be nag-away mo sa imong asawa. Asa ganito nga ways? 4 ways nga pasayloon ako ni siya. Libas kay di ka kabalo mo basa, mangita og paagi ang Ginoo para maliwat kaniya nga magpasensya. Amen. Naba mo diha? 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Patayin ta. Kasi ang gingon diha, for what we preach is not ourselves. Unsa may imong i-preach? Ang kinabuhi ni Kristo nga naa sa imuha, mo imong i-preach. Dili ang imuhang pagka-bright. Naba mo diha? Clear? Basa na to. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Ikaw nga gibag-o sa Ginoo, dili ka prideful ba, gigrasyahan ra jud ko sa Ginoo. Ang life nga naa sa imuha, mo i-preach nimo. Amen? Naba mo diha? So, unsaon daw pagpagawas sa batasan sa Ginoo sa imuha? Unsaon nimo pagliwat sa Ginoo? Mao gyud natong gi-share last week, no? Yang gingon diha, 2 Corinthians 4 verse 7, but we have these treasures in jars. Naa daw mga banga, di ba nama diha? We have these treasures in jars of clay to show that this, na siya diha. O, di ba? Kini daw ang batasan di ay sa Ginoo, ang kinaiya sa Ginoo, mugawas siya pinaagi aning mga earthen treasures. Mo na nga isuon kung wala kay kung naapay ka ng, for example lang ha, dili ka makontento, sige kag reklamo. Di ka mo kaon og kwan kanang basta pilian kay ka, reklamador kay ka, di ka kabalo magpasalamat. Padadaan ka og sakit. Kinsay magpadala sa imo og sakit, ang yawa. Tugutan na sa Ginoo nga moabot ang sakit sa imo ang kinabuhi. Para pinaagi aning earthen treasures, mugawas ang kinaiya sa Ginoo. Tama? Na-share na ako na last week nga, once nga nana kay sakit, maski ihungit sa imo sa ospital, di na lagi ka magreklamo. Inom tambal. Lasa, kaon lagi ka. Utan, o unsa ang impakaon sa imo, lawoy, nga di ka magkaon gulay, magpasalamat na lagi ka. Tapos, padugayon kay kaana nga di ka makautot. Diba? Tapos, paabuton ba sa doktor nga makautot ka, magpasalamat ka, ay salamat Lord, nakautot na ko. Nya, dili, reklamador kay ka.
Mao na nga ang Ginoo, pangitaan kag paagi para mugawas ka na nga batasan niya sa imuha. Unsay batasan sa Ginoo? Self-control, kabalo makontento, grace, kanang grateful ang Ginoo, kabalo magpasalamat, permanente ka pasalamat ang Ginoo sa Amahan. So magtingala ka, mga gamay na lang nabutang kung naka sa ospital. Ala, makatikang na lagi ko. Thank you, Lord. Pero tong una nga kasi glag-lag, wa kay kwan, way pasalamat. Ayun, pero pag abot sa ospital, pag abot sa sakit, thank you, Lord. Nalihok na lagi na ako, Lord. Puro nakapasalamat sa Ginoo. Kinsay gigamit sa Ginoo para mugawas iyang batasan? Earthen jars. Earthen vessels. Murag toothpaste ba? Diba? Pislito nimo ang toothpaste na mo gawas. Tama. Mo nagingon niya diri sa Bible. Niya sa diri. Ano siya? Diri oh. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Basa. We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair. Muna nga igsoon, hard pressed daw ta. Walay undang ang mga problema mo abot sa imuha. Murag toothpaste ba? Dili man mo gawas ang toothpaste kung dili mo pisliton. Tama? Muna, gamiton imong asawa para pisliton ka, mugawas ang batasan sa Ginoo. Mugawas na po, paghuman ni mo solusyon na po sa, nag-respond ka, nagpasaylo na ka, ala, nakapasaylo lagi ko sa akong asawa, mara ka, to, anasad, na po sakit, hard press gani, no? Tapos iyang gingo diya, on every side. Sa ito pa, way undang judi ay, ang problema mo abot og trial sa imuha, was gidawat nimo ang Ginoo. Ano man pagawson man na niya ang imuhang ang kinaiyan niya sa imong kinabuhi. Mano magtingala mo, pagduol na ako sa Ginoo, bananagan lagi akong problema. Actually igsoon, gina-hard press lang kaniya para mogawas ang iyang batasan sa imuha. Mao na nga ayaw ka balaka, di man ka ana, di man niyang dire. We are hard pressed on every side. Pero but not crush. Yes, nagiani mo ni siya, pero dili pud ka dapat ma-crush. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Mag-respond lang ka. Amen? Kay humok-humok pabaya na nga banga ang gigamit sa imo ha. Buna lang gamay mo ang asawa, kanang anaan lang ka gamay. Sa, mo anak na po ka. Ala, gahi. Dili magpasalamat gamay. Ano di ay problema? Ala ni humok. Di ba nag-respond tayo? Tingala ka kung gahi dyan kayo. Agamitan dyan ka sa Ginoo. Gahi nga kwan. Kanang earthen vessels dyan. Imbis nga made of clay lang, basig bakal na mabukol na dyan ka ba? Di ka mo respond ha? Oh. See? Naay earthen vessels mo na nga tanawon ninyo kini nga problema, Lord. Unsa na pod nga batasan nimo ang ipagawas nimo nganong naingon ani akong bana? Nganong ningon anig batasan ni akong asawa? Nadyo kay gusto ipagawas na kinaiya sa kuha. Amen? Lord, nganong ningon ani man namong finances? Na ba kay gusto ipagawas sa kuha? Na ba mo diya? Lord, nganong ningon ani nalagi ni nga sakit, Lord? Na ba kay gusto ipagawas sa kuha? Kay mo gamit lagi siya earthen vessels para mo gawas ang iyang glory sa imuhang kinabuhi. Amen? Maliwat na niya ba? Na ba mo diha? Mapagahi jud ka, pasensya jud ka, nga naman di ka undangan sa Ginoo. Mas maayo mo, humble down na lang jud ka sa Ginoo. Amen? Sande. Bitaw no kay 2 Corinthians 4 verse 9. Persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. No? Pwede nga gigamit ang imong silingan. Leader mo ang mga simbahan na. Mo na ang imong silingan, dala. Imbes nga masuko kasi imong silingan, ino ni mo, Lord, ngano gigamit nimo ni mong silingan? Naaba ko'y bag-uhon sa kung kaugalingon? Mag-reflect ka, ngano na-allow na sa imuha? Pasalamati ang Ginoo, gigamit pa imo chismusa nga silingan para masultian ka, ana. Kay basig wala jud kinaiya sa Ginoo sa imuha, mag-respond ka, Lord, sorry jud kaayo, nakita nila nga dili jud kay liwat nimo. Di magbago ka, dili nimo basulon inyong silingan, o igsuon ba na, unsa man ang inyo ang mga kauban, diya sa inyong balay, silingan, ana, no? Gi-allow na ni Lord ka na nga mga earthen vessels para mag-reflect ka ba, mo respond ka, ayaw pagahi. Naba mo diha? Persecuted? Persecute mo. Oh. But not abandoned. Di po ka pasagdan sa Ginoo. Amen?
Importante mo, humble down ka, struck down, pero dili ka ma-destroy. Tingala ka ba, kanagani nagkamang na ka, Lord, ang bayron nun, Lord. Pero, so, hindi makapasagdan ni Lord, but not destroy. Di po gani alaw nga maghikog ka diha, nga naman, kay nag-trust man ka sa Ginoo, nga yahaning plano. Amen ba? Tama mo diha? Kailangan jud ka mag-respond. I need to respond because this is for my good. Dili nimo pwede basulon ang problema, basulon nimo ang imong papa, imong mama, imong anak, imong igsuon, ang imong silingan, ayaw na sila basula. Mo respond ka, Lord, na allow nimo ni, I believe this is for my good. Kay gusto nimo maliwat ko nimo batasan. Amen ba? Naba mo diha? So nga naman, gi-allow ni Lord. Because ang purpose ni Lord is to break us. Buakon jud ta, mo humble down ta ba? Kay kung dili mo abot ang problema, di man ka mo humble down. Amen? Naba mo diya? Dili mo abot ang trial sa imong kinabuhi. Oh. Dili ba kinaiya ni Lord ang kastador? Nabay self-control ang gingon niya. Oh, mao na i-allow ni Lord ipit kag kwarta nganuman para kabalo ka na karon mag-control. Amen ba? Oh. Nakay kwarta, pwede ra gud mag 3-in-1, sige ra kag Starbucks. Oh. Pwede ra gud unta. Pero ngano ma jud adlaw-adlaw jud kag Starbucks. Oh. Tingala ka, why mawalad kag kwarta, magtingala ka. Taw no, lami madining stick. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh. Tapos gamiton na lang nimo ang stick pangkutaw. Wala na po kay sabon panghugas sa imong plato. Ay, salamat, Lord. Thank you, Lord. Pero itong dagang kwarta, hindi ka. Starbucks, shuttle's bus. Wala may problema mag-shuttle's bus. I-treat po ninyo usahin yung sarili. Pero kung pataka na po kag gastos, wala na kay control. Mo na, padadaan kag earthen vessel. Pagkamot ito, Lord, lagi Lord, sige na kaglagi Lord, makuntinto na ka na nakay self-control. Amen? Nga naman, once man good nga ma-broken ka, diha ni manifest ang iyang kinaiya, mag-manifest ang power ni Lord sa imong kinabuhi. Di ba si Paul, hanginon kayo, si Apostle Paul, nga na siya, di ba gingon sa Bible sa 2 Corinthians chapter 12, basahon na ninyo 6, 7 na siya. To prevent me from being conceited, I was given a thorn in my flesh. Gipadad siya sakit ni Satanas, pero gialaw sa Ginoo nga moabot sa iyang sakit, tama? To prevent me from being conceited. Nga naman, kung conceited manggod ka, pasabot ka ng hanginon kay ka, prideful kay ka, dili mag-manifest ang nature ni Lord sa imo. Mo na nangita ang Ginoo nga maliwat jud sa ako ni si Paul. Padadaan na ito ng sakit. Pagpadala og sakit sa iya. Unsay ang gingon diri? Nangayo siya og tabang sa Ginoo. 3 times he pleaded to the Lord. Nangayo siya, Lord, tanggalan ni sakit. Unsay tubag sa Ginoo? Wala niya giayo. Unsa man? 2 Corinthians 12 verse 9, saying niya, he said to me, basa, my grace is sufficient for you. Akong tabang sufficient kayo ni sa imo. Available yun ni sa imo. For power is perfected in weakness. The more di ay kagahilak, the more di ay ka mo humble down sa Ginoo mo yung ka, Lord, di na ni kaya. Diha na ni mo ma-receive ang power ni Lord. Pero kung taas no ka permanente, di ka maliwat sa Ginoo. Ano man, ang power ni Lord, ma-perfect siya sa imong weakness. So ang gusto ni Lord, ma-broken ka sa matong giingon ni Pastor Dirk, nga, this is my body, which is broken sa imuha. Para sa ito For you niya na siya. Sa man ang broken sa iya ang will. Mo nang gusto ni Lord, ma-broken ka para ang will niyang matuman sa imuhang kinabuhi. Ya di man ka ma-broken dagang kagwarta. Ma-broken kung ayahay kay ka. Di man ka ma-broken kung taas no kay ka. So, wala yung laing desire si Lord sa imo. Once gidawat nimo, gusto jud niya maliwat ka niya. Glory to glory. Amen? So, mangita og Ginoo earthen vessels para lang jud maliwat ta sa Ginoo. Amen? Then, my power
will be manifested perfectly to those who recognize their weakness. Amen? Igsoon, ang ato ang strength sa Old Testament, manggod, ang strength sa Ginoo magmanifest sila. Sa ato ang kwan, di ba, itong una si Samson, magmanifest ang Ginoo through their strength. Samson, Goliath, anak. Bali. Magmanifest ang power ni Lord kung humble ka. Amen? Magmanifest ang power ni Lord kung broken ta. Amen? That's why we need to die to ourselves. Una, niyon diri sa 2 Corinthians 4 verse 10, always, hindi mo tapat, always. Unsa may always? Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw, carry daw nimo about in the body of dying of Jesus. So that, na siya, Dre, klaro kayo? Yan siya, always carrying about in the body of the dying of Jesus, dying of Jesus, so that the life, clear? So that the life, ang kinaiyak sa Ginoo, ang kinabuhi sa Ginoo, mag-manifest sa imo. So, ikaw, always ka mo humble down, mo respond ka nga ang dwell niya ang matuman para ang life daw niya mag-manifest sa imo. So, unsa man ang iyang gingon, we need to die inwardly sa atong will. Praise God, na-explain na sa to ni Pastor Dirk nga ang pag-bread breaking, mamatay ka sa imo ang will. Amen? Na ang mata nimo dili na nimo gamiton sa porno. Ang will na sa Ginoo ang matuman nga makita nimo ang mga tao nga magkaroon kag compassion sama sa gingon ni Pastor Dirk. So kung ang will gyapon nimo ang matuman, i-broken sa Ginoo. Example, natay kauban din itong una. Itago natin sa pangalan nga, sige. Ang will niya, magsigig dulag email. Higig dulag email, magbuntag. Higig ang will niya. O yan, nangalawat man ka, Lord, ang imo ang will ang matuman. So pag ingon niya ang will nimo ang matuman, dili man siya muundang og email. Unsay nahitabo? Gilibat sa Ginoo ang iyang mata. Ano nagtagbo iyang mata ba? Gianaw. Gialaw sa Ginoo ba nga mawala ang proteksyon, nalibat ang iyang mata, maski unsaon niya pa-check up, ana jud ang mata. Pero siya nahitabo, naghinulsol siya, nangayo og pasaylo sa Ginoo, Lord, sorry jud kaayong. Hundango na dyan na ako ning email ni nga mabuntagan. Ambot kung nabuntagan pa ba ni siya, kinabalik naman ang mata. Ibalik naman. Na-restore, nagbalik ang iyang mata. Bertong una, wala, kunti sanay ba sila sa iyang mga anak? Oh. Pero karon gi-restore ni Lord. Ano man, dili gusto ang Ginoo ng imo ang mata, hotdon ra na nimo email diha og porno. Nama mo diha? Ang will ni Lord, makita nimo, sabi maayo nga katabang nimo sa ubang tao. Mo to gi-restore siya sa Lord. So makita ninyo, nigawas ang batasan sa Ginoo sa iya katong time nga gibroken na siya. Pero patong wala pa siya kaagi, ato ara oy magbuntag oy. Walos dili gani sila mo reply sa kontong una no sa atong GC. Busy man og dinula. Karon gibroken sila ni Lord. Tingala ka. Yes, pastor. Yes. Kagpan na diha, reply na dayon. No ano man, broken naman. Amen? Tama mo diha? So, dying. Naman, always carrying the dying of Jesus. Patay ka sa imong will every day. Gusto sa imo ang kamot magsugal. Will ba nimo ni Lord? Dying man ka. Ay, dili, Lord. Dili, yun di mo ni will. Niya, gusto siya ka magpadayon. Sige, karaw na sa kadiya. Karaw. Mga surgeon. Ha? Mga surgeon, kusog kayo mo. Karaw, jud. Oh. So, higag karaw, di ka mabago, ha? Ilaw sa Ginoo. Sige, scatter. Ilungag na lang na nimo. Scatter gyapon nimo. Tingala ka, anaon ka sa Ginoo, padad ka pakungon ka diha og earthing vessels, wa kay kwarta. Unsaon ka na ko ni yango ka sa Ginoo karon. Once nga nakaagi na ka ana, magtingala ka na kay self-control.
Tinakay kausaban sa imong kinabuhi. Ayaw ninyo, i-take light ka na ang mga problema ni agi sa inyong kinabuhi. Kaya ang uban man gud, imbis nga mo respond, imbis nga mo yango sa Ginoo, mo yango sa punsyap, mo yango sa Bombay, unsa ba na imuhang gipangduulan, wala gyapon kay ka. Sayang ang problema nga niabot sa imuha kung dili nimo i-grab ka ng opportunity nga mabag-o ka. Napa mo diha? We need to die. Dying. Nga na ganit siya diya, no? Dying of Jesus. Always nga na siya diya. So, dili magod ni mo madawat ang life ni Lord by just asking mo ka, Lord, come into my life. Oh, yes, na-receive ni mo si Lord. Pero ang pag-manifest sa iyang life, dili instant. I-process ka ni Lord. Dili na automatic. Amin ba? Naba mo diya? So, pagtingala ka, sige pa dahin ta. So, dying of Jesus, always carrying about in the body of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested. Dying sa imuha, and part ni Jesus Christ is ihatagan kaniya og life. Amen? So, padayon ta, now, sa 2 Corinthians 11, for we who live are constantly being delivered over to death. Constant yun di ay. Imagine mo kaganiya, hard pressed side by side. Ang imong bana, problema. Imong asawa, problema. Pag-abot nimo sa trabaho, na problema. Pag-abot ani, panakay pa lang kag jeep dia o taxi, walay pamasahe. Ano mo, side by side, medyo di ay ning gingon sa Ginoo. Karon iyang gingon dire, for we who live are constantly being delivered over to death. Mangita ang Ginoo sa imuha constantly ug pamaagi para mo humble down ka and mabroken ka. Amen? For Jesus' sake, so that, nga na siya diya, the life, basa, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Sa ato pa, kanang mga problema o testing na iyong ginapagian na ay purpose ang Ginoo para mag-manifest ang life niya sa imong mortal nga flesh. Klaro? O nga, Lord. No, ako, grabe ako magipang-agian. No? No, before ta nag-preach ani, before ko mo siya ni Lord, dili ko mo sugot nga i-share tika knowledge lang. Ang akong prayer, Ginoo, matransmit na ko ang imong life nga naa sa ako. Kay dili jud ni effective, Lord, kung research ra ni. Gi-allow me sa Ginoo nga moagi grabe nga pressing, constantly delivered every day, every now and then. Imagine mo pati bugas tong una per kilo. Grabe ka. Abi, sige lang padayon lang. Kay ngano man, tong dagang bugas pataka ra man pud og kwan pud. Pataka lang og kanang labay, pakaon sa iro. Kay ngano sobra-sobra ana. Paagi man siya Ginoo per kilo lang gani. Nya dili pa jud wala pa jud kay masugo. Ikaw mo palit sindan, ikaw ra isa 1 kilo ana ngano man. Para kabalok ka mo value sa mga butang nga ginatag sa Ginoo. Amen. Pressing every day. Ato mi og kwan, mission, tumigsamal. Walay pang gasolina sa kinan. Grabe jud kayo, Lord. Ngano gi-allow mi nimo? Ngano di gusto ni Lord, no? Mag-depend mi sa iya. Which is, tanawon ninyo, dire, ang next nga nature sa Ginoo is dapat kabalo ka mag-depend sa Ginoo. Kabalo ba mo igsoon? Mao ba yan nga nawala nga nature sa tuwa? Kanagani magsalig sa Ginoo. Di ba duha mga tree of knowledge of good and evil and tree of life? Tama. Kauna ninyo tanan, yan ang Ginoo, ayaw lang ni kauna ang tree of knowledge. The moment nga kauno na ninyo, you will die. Nga naman, nahimo naman kang knowledgeable. You know everything. Dili na ka mo depend sa Ginoo. Well, ang tree of life, life nga naa ang presensya sa Ginoo, ga-depend ka sa Ginoo. Na may choice si Adam and Eve, gipili nila ang tree of knowledge of good and evil. Mauna, karon ang ato ang natakod sa ato ang knowledge. Dili na ta mag-depend sa Ginoo. So, in order for us nga mabalik na nga batasan sa Ginoo nga mag-depend sa amahan, mag-depend sa iya, iagi ka ana og trial sa imong kinabuhi. Pwede man gud karon, kaya na nako ni, dagan na kay kog naipon, dagan na kay kog kwarta. Mahurot ng imong kwarta, wala gyapon, magtingala ka, dili jud ka ma-restore. Ngano man?
ang gusto sa Ginoo, wala man siya laing ginapaabot sa imo, is mag-depend ka sa iya. Nga naman, tanawon ninyo niyo. John 5 verse 19. Therefore, Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself. Si Jesus Christ, dili siya magbuot-buot sa iyang mga desisyon, makutana jud siya sa Father. Gusto sa Ginoo, kung nadawat nimo si Kristo, nadawat nimo ang life ni Christ, pangitaan ka og paagi nga mag-depend ka sa Amahan. Amen? Dili ka magbuot-buot sa imong negosyo, dili ka magbuot-buot sa imong desisyon sa imong anak, dili ka magbuot-buot sa imong desisyon sa imong asawa ug bana, mangutana ka always sa Ginoo. Mao nay gusto sa Ginoo. Nya unsaon nimo pagpangutana kay agig problema? Naba mo diha. Then kung tanawon ninyo ni, niyang mo diha 2 Corinthians 4:11, so that the life also, for we are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may also be manifested in our mortal flesh. Sigsoon, mao na nga, pati ang failure, gamiton sa Ginoo para mag-depend jud ka sa iya. Igsoon, tanawon ninyo, na ako'y napulong ang negosyo to, maski unsaon akong diskarte, dili jud, ma-fail jud. Ngano man, gina-process na day ko sa Ginoo ato nga mag-depend ko sa iya. Tanawon ninyo ang prodigal son. Gikuha niya tanan ang kabtangan. Tayo ninyo ako ang mana ni Layas. Nagdepend siya sa iyang kaugalingon o sa iyang wealth. Nangita og paagi ang Ginoo nga mahurot tanan ang iyahang wealth. Mubalik siya sa Ginoo. Amen? Mga sugarol, kung di ka muundang og sugal, pangitaan ka sa Ginoo, nga mahurot imong kwarta para mo yanguok ag balik sa imong amahan. Amen? Kay imbitahan ka manimba, di man ka, kaya naman nama kay Kristo dito sa bungan. Oh. Pero pag nahurot na gani mo ang kwarta, magtingala ka, asa yung simba? Oh. Nimba ta. Pero itong dagang kwarta, to sugarol, to sa derbe. Kita ninyo igsoon nga, pati failure, i-allow ni Lord nga ma-fail ka para mabalik ka and mag-depend ka sa iya. Tanawon niyo si Peter. Tanawon na to. Basa si Peter, di ba? Failure si Peter sa ministry. Ngano man, na-deny man niya si Jesus Christ. Tama? Gidinay si Jesus Christ, si Peter. Na-fail siya. Murag failure na dyan kay ko. Gi-allow sa Ginoo sa iya. Ngano man, mag-depend pa siya sa iyang sarili. Kung sa iyang gingon, na backslide. At to siya, pangisda. Pasawon na to eh. Simon Peter said to other disciples, I will now go and catch fish. They replied, we will come with you. So nisabay ang mga disciple kay Peter, tama? So they went out and go out into the boat, but they caught nothing during that night. Take note, nag-iya-iya na lang sila. Wala na sila ga-depend sa Ginoo. Nibalik sila silang karang kinabuhi. Magnegosyo na lang, wala ang Ginoo. Tama? Kung sa'y gihimo sa Ginoo, at night, nagdakop. Pero ang tabang sa Ginoo, buntag. In the morning, na siya diyaw. Next verse. Early in the morning, Jesus was standing on the shore of the lake, but the disciples did not know that it was Jesus who stood there. Then Jesus asked them, friends, have you caught any fish? Niya na siya diha. Then, niya na siya diha. They said no. Jesus said, now, throw your net out on the right side of the boat. If you do that, you will catch some fish. So they threw the net out in the water. Then they caught so many fish that they could not pull the net back into the boat. Igsoon. Ikaw karon nga naminaw. Unya, mutalikod ka sa Ginoo. I-allow ni Lord, padayon ka sa imong negosyo. Padayon ka sa imong ginahimo. Pangitaan ka sa Ginoo nga moabot ka sa point sa imong life nga murag end na ba para mo balik ka sa Ginoo. Klaro? Same kay Peter. Bright si Peter. Kabalo sila mo dakop og isda. Pero gi-allow ni Lord nga walay dakop. Nganong gipabuntag pa ni Lord nga mutabang kang Peter. Nganong i-allow ni Lord nga ma-failure jud ka kanang moabot jud ka sa point nga dili na nimo kaya. Ngano man
para mo rely kag balik sa Ginoo. Say money nila, nituman sila after katong wala na sila dakop. Maybe na sila sa inyo Grabe, ako ani kaya ra na akong diskartihan. Di jud ka maminaw sa Ginoo, na siya ginadil sa imo igsoon. Dadon ka sa nga dili nimo kaya para mo balik ka sa iya and i-fulfill nimo niya. Peter isa sa pinaka-powerful. Ngano man na-realize niya ba nga dili jud ni kaya na siya ministry nga tiwasunon. Amen? Naba mo diha? Batayan ta. So ang goal jud ni Lord is dili ka magsalig sa imong sarili. Philippians 3:3. For we who worship the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. Dili pasabot nga natuli ka nga lalaki. Dili pasabot ani. Ang iyang diha, for we who worship the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ has done for us. Then iyang gingon diha, basa, we put no confidence in human effort. So, ilhanan jud nga natuli ka physically is na broken ka. Pasabot na broken na ka. And tanawan nimo dili na ka mag-rely sa imong sarili. Mao ni pasabot ana kung dili mag-rely na ka sa Ginoo. Kita daw nga nagtuo kang Kristo. Niya na siya diha. Nga tinuod nga natuli. Dili lang lalaki niya. Kato daw na broken para makarely na ka sa Ginoo. Magtingala ka, gamay na lang nimo ako. Unsa gani ito, Lord? Unsay plano nimo, Lord? Moana na ka. Dili na ka magpasagad. Pero niagi na ka og brokenness. Gituli na ka sa Ginoo. Amen? Naba mo diya, physical man gud ang circumcision. So physically, magtingala ka, Lord, sorry kaayo. No, sama nimo ang will. Sa ako ang kinabuhi. Then, dayon ta, maliko na ako. 2 Corinthians 4:11, for we who live are constant ang problema being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. We can miss out the plan of God for your life if we will not respond and not willing to obey His will. Sayang ra jud kay ang problema nga niabot sa imong kinabuhi kung dili ka mo respond. Amen? That's why kita, then, sayang gingon diha, death is work in us, but life is at work in you. Basahan na to. Kita tanan mo basa ni. 2 Corinthians 4:12. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Igsoon, kung tanawon nimo, death at work sa moa ni Hanshin. Para kamo tanan mag-benefit, life is at work in you. Kung wala mini-respond sa mga brokenness nga way bugas, way gasolina, grabe ang persecution sa pamilya, kung wala mi nag-respond, wala nag-work ang life sa inyo Pwede nagtago na minansin ng atumig abroad. So pinaagi ani nga mga brokenness, and ako tamong gipabasa, gingon nako sa inyo, basa mo tanan. Ngano man, body man ta sa Ginoo. Body ta ni Christ. Kung mo respond ta sa death, no, mabroken ka, mas effective daw ta karon nga muhatag og kausaban sa uban. Mo man gingon dia, but life is at work. Si Paul og Timothy, death kang Timothy, pero life sa Corinthians. Death kang Hansin o Wendell, life sa DCIM pod. Kanang nag-invite sa inyo, nagtuo mo, wala na problema gipang agian. Basig, pag-invite ana sa imo, gabaguod po na siyang problema, giubkam karon para mausapin mong kinabuhi. Amen? That's the principle sa tong ministry. Death is as work in us, na brokenness, Lord, sa manay mong will. Then, overcome na nimo, mag-manifest ang life ni Lord sa imo, mahimong life sa ilaha. Klaro? So, asa diha ang doktrina? Asa diha ang pabraytay? Wala. Ang life ni Lord mo na imong i-transmit sa uban. Amen? Estudyante makakaroon, dagan kay kaginagutro,
Enjoy ang proseso, Lord. Ang sa man ay mong gusto nga may tabo sa kuha. Makontento ka sa imong balon, kontento ka sa ingon ani, ana, ginagmay, makontento ka nga wala. Taabot sa panahon, mabutang ka sa congressman, sa senator, dili mo mailagtan imong pork barrel. Dili ta mabaha og taman. Ngano man, death is as work in you and life to them. Life to our nation. Ngano man, na kay kabag-uwan. Natuto ka nga ma-broken. Natuto ka mag-respond sa brokenness. Amen? So, igsoon, kung tanawan ninyo, death is at work in our life. Life is at work in you. Sa uban. So that's why kita tanan kabalo ka dapat mo sacrifice and mo pay the price. Naba mo diha? Naay nagsakripisyo sa inyo ang ano nakaabot mo din eh. Naay nag-respond nga tao before mo din eh. And mauna asa sa batasan ni Kristo. Once nga na-receive ni mo si Christ, naa dapat kini makita sa imo. You sacrifice for others. Maumaya ang tinuod nga love. Di ba ingon niya sa 1 John 3:16? This is how we know what true love is. Jesus Christ gave His own life on the cross. He died on our behalf. We ought to give our lives to other believers. Dili jud ka tinuod. Nga naa na jud ka kang Kristo nga wa kay pakialam sa uban. Dili nimo ma-love ang uban nga mabago po dilang kinabuhi. Clear kay ang scripture. Tinuod jud nga nadawat nimong gugma sa Ginoo, kabalo ka mo sakripisyo sa uban. Amen? Na question jud kaayo ngano man, ani no? Mina mo. Once nga gidawat nimo ang life ni Christ, nakuha ninyo? Kung na-born again na ka, tapos wala ang life ni, kung na-born again na ka, tapos ingon ka nga na ng life ni Christ sa imo, wala kay pakialam sa uban, ang imong sarili lang, pangwarta lang ka, imo lang ka, galingon imong ginaisip. Life ni Adam ang nasa imo, dili life ni Christ. Selfish man kaayo si Adam. Tama mo diha. That's why pwede ka mag-reflect karon. Kaya nyo ano no? Basahon nato ni. So this is the new covenant ministry, not head knowledge of the scripture. That is the life that flows in our life. It's a life that flows from within first, then it flows to others. Mauna dapat ka mabago, then para makabago pud ka kinabuhi sa uban. Amen? Magtingala mo igsoon. Daghan kayo open door ani nga church. Nay isa ka simbahan nagpatabang na pud sa atoa. Ngano man sa kadagang simbahan, kini ang iyang gidulan. Kay kabalo ang Ginoo, kining mga tao din ni daghan na kay nigipang-agyan nga problema nga nag-respond og nahimong liwat nako ang batasan ni anang Ginoo. Anang Ginoo, tama? Kay alangan pod nga ipadala ka didto nga yawanon kay kag batasan. Yawan noon ta na imong may part dito sa ilaha. Kuha ninyo. Kung selfish kay ka, muadto ka dito, selfishness imong matransmit sa ilaha. Dili ang life ni Christ nga for others. Kuha ninyo. Ngano ipadala matag pag-asa, RRCY. O, nana po isa na po ni Dool na sad. So, makita ninyo, why is it nga naaning mga open doors sa to Ngano man? Kay naa naman ang life ni Christ sa matag usa sa inyo Dili man na perfect. Kaya di man yun ma-perfect maski kung sa kalibutan. Ma-perfect ra jud kaliwat sa Ginoo kung magkita na ta sa Ginoo. Amen? So karon, mo na masabtan ninyo dapat sa Mark 6:41. Basa. Jesus took the 5 loaves and the 2 fish. He looked up toward heaven and blessed the food. Then he broke the bread and handed it to his disciples to give to the people. He also divided the 2 fish to everyone could have some. Yan siya. Ano no? Brad Lloyd, dali ka dali, Brad Lloyd. Dali ka dali. Ay, siya tindog diya. Okay. Ano no? Basahon nato ni. Basa. He looked up toward heaven and blessed. Okay? Pagdawat ni Allen Lloyd, Pastor Allen Lloyd, si Jesus Christ, gibless siya kay naka-receive naman siya life. Tama? Tama. Unsay sunod nga himuon sa Ginoo? He broke. Muna kini pagdawat niya sa Ginoo, giagi grabing brokenness.
Di ba? Gipalayas kasi yung balay kaduha. Kaduha ba gipalayas sa balay? Gipalayas siya sa ilang gipuy-an nga balay nga kaduha. Tapos grabe ang gigutro ani niya, no, nga problema. Broken siya. Check. Then he broke the bread and handed it to his disciple. Gi-entrust siya sa kuha. Para asa? Give it to people. Bless. Broken. Grabe nga problema. Paggawa sa kinaiya sa Ginoo. Asa siya gigamit? Arnel. Alidre Arnel ba? Gi-reach out niya. Diya. Arlex. Amor. Dali Amor. Dali. Dali Arlex. Okay na. Sige. Dili ni maging effective sa inyo ako wala ni kabagig brokenness. Grabing problema pangagian. Tapos niya na siya dito, handed it to them. Gigamit si Pastor Lloyd para mabago ang inyong kinabuhi. Tama ba? Nabago na ba inyong kinabuhi? Nay. Tama? Thank you, Lord. No? Makita man nato na nagkinaba ako. Nagpray na ganin eh. Milagro na nga nagpray diri sa mga bata. Tama? So, kung tanawon ninyo, Mark 6:42. Ano dito? Gi-bless, gi-broken, gi-serve. Dili ka pwede i-serve sa Ginoo sa mga tao nga wala ka kaagig brokenness. Mo na nga nadyo kay problema agian, pa-effective ka ani mo mga barkada nimo. Kuha ninyo? Kay kung wala ni kaagig brokenness, wali-wali ra ni iyang mahimo. But before ani gigamit, apa isa? Pastor Kalidri, Pastor Kalidri. Okay. Before ni siya nahimong pastor, si Pastor Dirk, nawala man eh. Pila ka tuig nawala? 2 ka tuig. Nagpako na eh. Nahimong astronaut ka ng I need space. I need space, nag-live ni siya. Before ni siya, naging effective din ni, giabing brokenness. Gusto ka mag-inom, ha? Inom, grabe. Chicks po ni. Hato siguro sa wala gikapalit og beer ba? Yangungo na siya sa Ginoo. Wala, jud. Kulang nang iyang pang cellphone repair ato tong unang ipalit sa bisyo. Yangungo na siya sa Ginoo. Gigamit karon kini. Nagtuo mo wala po ni giagig brokenness. Ha? 5% na lang ang platelet ani. Nakakaon ni siya o nakainom ni siya sa ilaga, lipto, ato sa ospital. Dito na buotan na kay tong una mag-meeting mi tong una, maglisod man po kog tawag ani. Gusto yung ka mag-inom-inom ha. Gialaw sa Ginoo ginom-inom siya, tapos kainom siya sa ilaga to ospital. Nasakpan na nako siya sa ospital dito, sa Maka. Gipasaylo sa Ginoo, gibroken siya. Katong iyang brokenness, gibless siya ni Lord, gibroken siya. Nahimo siyang effective ani. Giagi po ni brokenness. Karon, bigay mo po siya effective ani. Giagi sila brokenness po. Diba? Problema sa finances, problema sa pamilya, usay, asawa. Dili niya, permanente asawa? Permanente asawa nga brokenness. Grabe, gamito ng asawa jud. Abil po ni. Mga anak po, jagit po niya, tapos karma na dayon, grabe pong brokenness. Financial po, dani po, kinibod, bisyo po, grabe ang brokenness po, dani. Sige. Very real kayo ng mga testimony ani nila. Wala tayo, tago-tago din yun sa gipangagian dyan ni tanan. Karon, asa sila karon maging effective? Yung mga pamilya. Yung mga pamilya, yung mga July, July. Tindog Madam July, dini, tanawan mo. Tapos asa may Arnel, si Alin. Okay, dali pas kay time's up na ta. Si Yen, dali, tanawa, tanawa na. Dali, pas, sige. Po dili ang iyang asawa, dali, Pastor Akring. Okay, sige. So, unsa may gingon sa Bible? Yan na siya daw. Mark 6:42. They ate and were satisfied. Gibroken, gigamit, not satisfy ang mga pamilya nila. Amen? Dili masatisfy kung dili mo agig brokenness.
Amen. Apil ang ilang mga anak, masatisfy na karon. Hala si Papa tungo nang ila naging batasan. Ay grabe satisfied. Tapos unsay giingon sa Bible? Basahon nato ni Rhea. Narawan ninyo. Mark 6:43. And, yan siya dire. They pick up 12 full basket of the broken pieces and also of the fish. Igsoon, dili pwede nga puro kalisod na lang ang inyong agian. Sa pagpagamit nimo sa Ginoo, hatagan kaniya og reward pod na apod kay full basket. Tunguna gipalayas na ni siya sa iyang balay kaduha, gihatagan po siya kaduha nga balay. Duha na imong balay, di ba? Oh, di ba? Rabakan na to si Lord. Tinuod, duha na iyang balay. Dili na nimo makita nimo ba nga grabe jud kay kapitpol si Lord. Nya nag-repair ni siya og cellphone. Unsa di imong gina-repair gold nga makapalit jud kag balay? Ang Ginoo ay nag-provide. Mo promise niya kung muagi ka ani, mo respond la kag tarong. Unsa na lang pud ni? Sabi no. Siya may giuna gibroken. Assistant na ako nitong una sa Academy of Multiple Intelligence. Grabe. Makihulam pa ni motor tong una. Way motor. Musakay-sakay ra nig motor. Grabing brokenness niya. Tapos katong una nga dili na siya mo respond na sad. Gipatay bitaw siya sa Ginoo, di ba? Pila ka minutes ka namatay? 4 minutes ba? 5 minutes. Nalunod man eh. Hala, survive siya. Tinuod siya nga broken jud, patay jud, di ka mo respond ha. O to nga ni pagkabuhi niya, to anak po na mo sa hospital permanente ako ang suki ani niya tong una ka na maglikay-likay ni siya. Kristo siya ni Lord. Sa gihatag saya. Magsakay-sakay ra nitong una. Karon ang bike ani po, grabe no. Mura pug sakyanan ang mga bike. Sakyanan. Taga na kayong sakyanan po nga gihatag. Balay. Gihatagan siya og kanang the best nga pamilya. Talented og gwapang asawa. Kita ninyo, tunguna. Anak ka faithful si Lord, basket full ang iyang tag niya sa imuha. Mo respond lang ka sa brokenness. Then unsa iyang gingon dire, di all satisfied. Tapos dire tayo na to. Second Corinthians 4:15. Basa. 2 Corinthians 4:15. All this is for your benefit. Tanan nga giagian ani nga brokenness para sa imong benefit. Tanan nga giagian ani nga brokenness para pod sa imong benefit. Amen? So that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Sa iyang brokenness, naghatag karon og pasalamat sa Ginoo. Dili sa iya ha, kundili ang brokenness nimong giagian, mag-cause karon og magpasalamat sa ila sa Ginoo dili sa imuha. Mao ni gusto ni Lord nganong moagi ka ani nga problema para maging effective ka nga i-reach out nimo ni para imong ma-reach out kabalo sila magpasalamat karon sa Ginoo. Amen. Naba mo diha? Pasalamat ng asawa, pasalamat ng bana, pasalamat na Diyos ko sa akong asawa, pasalamat na Diyos ko sa akong mga anak, para puro na Diyos sila pasalamat sa Ginoo. Amen? Pwede tamang balik dito. Kabakan nato sila. Karon Nixon, yang gingon dire, 2 Corinthians 4:16. Therefore, we do not lose heart. Ayaw da kag ka-discourage anay mo mga problema. Though outwardly we are wasting away. Pasabot, ayaw daw kag discourage sa tanan nimo nga trial sa imong kinabuhi. Pwede daw nga externally, you are wasting away. Murag nagka-wrinkles na ka ba tungod sa imong problema. Externally, miya magdiya. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away. Tanawa day mo ang tapad kay kung nagdaghan na ba nag-wrinkles tungod sa anang problema sa iyang kinabuhi? Pasagdi na. Normal ra day na nga mag-waste atong lawas. Ano man? Pag edad ni mo 25 igsoon, magsugod na kag katiguang. Mao man na. Muundang naman kag growth sa 25. So, ang imong physical o external, maginahinay na dyan, mas kay magpagluta pa ka diya, sa banang kay baker na sad karon ka ng mga
Bakersly mo sa mana, pwede ra na mapugnan gamay. Pero di yun na mo pwede kaingon na sa Bible. Mag-fade away jud ang ato ang mga external. Pero, naadi ay pwede nato ma-renew nga mabag-o sa atong kinabuhi ang atong inner life. Ang atong old self nga self-centered, karon pwede dahil siya ma-renew ang atong inner man from being self-centered to God-centered. That's why nga, every time na kay problema sa imong kinabuhi, yes, Lord, unsa may plano nimo ani? Unsa may kaayo na kung himuon sa akong isikatawo? Dili na ka magsige una sa imong sarili. Dili na ka magsige una, hala na, niguwang na ko. Hala, sige pa, anak na pug ko, panudnud na rag ko. Tapos mo ato taog bitch, magsige na lang kag tabon diha ka, initan na imo ang nawong. Kalaway ra ba nimo, di na ka maka-enjoy tungod anay panudnud ni permanente. Amo diha? So, katawa mo kung sa uban, kay nanay mo palit dito sa Shopee o kanang kalo, mag-bitch ka diha, nakakalo na ka kay tiguang na lagi nila. Matiguang jud ka, pero naay dapat mabago sa imo nga marinyo every day ang imong inner man, ang imong inner self. Amen. Maway musaka sa imo sa Ginoo, musaka sa Ginoo, dili man imong lawas, kauno ra man nag-ulod imong lawas sa yuta. Amen ba? Pero dapat ma-renew ka. Nga ang life ni Lord mag-manifest sa imuha. Dili na ka selfish, kundi God-centered na ka. Amen? Napa mo diya? Then, yang ingon dire, mag-end ko ani. For momentarily. Moment lang di ang mga problema. Dili di ay taas kayo. Dili di ay kwan. Depende po sa imo pag-respond. Amen? For momentarily, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. So take note, moment lang daw ang problema. Kung mayroon pa si Paul, light lang ni. Imagine mo, na shipwreck na si Paul, gipaakan siya bitin, light lang daw to nga problema. Asa ka ana? Kasi napaakan na darig bitin. Wala pa ano. Pero si Paul, chokes na ni. Light ra ni nga problema. Amen? Tanawin mong tapad. Light ra ni. Atong giagian. Ha? Light lang. Hinahin mo ang tapad. Chokes lang. Chokes lang ni. Naalay gina-process si Lord sa imo pag-respond. Amen? Ayog pag-ahi. Oh. So, even our afflictions, we see the light. Now, even sa today, we will see that our many years of suffering will be a short time lang. And even our afflictions we see light when we see that is producing for us. So mas magaan jud ang atong suffering kung makita na nato nga kini nga suffering nato is maghatag og kausaban sa ato ang kinabuhi. Amen? Then yan na siya dire. Basahon na lang ako ni dire. Laing translation. Sige. Verse 17. Basa. ERV. We have small troubles for a while now. Gamay ra ning problema. Amen. Wa may bagyo ni dugay dire, nanapoy ni abot gani kinsa ning bagyo maabot? Uwan, Bisaya yun niyo. Uwan nga bagyo Bisaya, no? Uwan moabot nga bagyo. Di man na mo dugay. Ang bagyo sa imong kinabuhi di na mo dugay. Tama? Pero niya na si dire. But these troubles are helping us. Sa ato pa, kini nga problema daw nato, himuon nato nga servant nato, dili sila mahimong master. Mo help dapat ang imong problema nga maliwat kag batasan sa Ginoo. Mamayag yun dia. But these troubles are helping us gain an eternal glory. Klaro? That eternal glory is much greater than our troubles. Temporary lang niya to ang mga problema. Amen? Ang problema sa uban, ang problema is nahimo nilang master. For example, giyon sa nimo pagkabalo nga dili nimo servant ang problema. Kung wala kay kwarta, gamugot na ka. Gisapot na ka. Dili na kaganahan mo gawas. Servant ang problema. Nga dapat unta,
Kung wala kay kwarta, mahimo nimo siyang servant. Ala Lord, naalaw nimo ni Lord nga okay kwarta. Kay gusto jud niya ni ko nimo magkaron kog self-control. Madili na ko magpataka og gastos, Lord. Mabuydi ra man unta dahil ko moinom og tubig, Lord, no. Mangita jud og coke permanente. Tingala ka, ultimo pamalit nimo og coke, wa na ka ipalit ngano man nahimo nimong problema. Dito manindog tanan. Igsoon. 2 Corinthians 4:18. Basa. Fix our eyes not on what is sin. Ayaw i-focus ang imuhang mata igsoon sa mga problema, sa mga trials, problems nga i-go through nimo. But on what is unseen. Unsa man jud ang purpose nimo ni Lord? Para ba ni nga maliwat ko sa imo kini nga problema? Since what is but what is unseen. What is sin is temporary. Temporary lang ato makita ang problema. But what is unseen is eternal. Ang iyang purpose nga mahimot ang liwat niya, eternal na. Musa ka na sa langit ka na imong kinaiya nga naa ang batasan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Can we bow down our heads? Let's pray. Heavenly Father, salamat kaayo Ginoo sa imong pulong. Thank you, Father. Kay gialaw nimo kini mga problema sa among kinabuhi para mo gawas jud ay imong life ang imong kinaiya. Gialaw nimo ang brokenness, Lord, sa among kinabuhi para makahatag pud mi og life sa para kana nga kausaban sa ilang kinabuhi Ginoo manghatag og thanksgiving diha sa imo. Makapasalamat sila sa imo. Father, I pray nagrasyahan nimo ni ang matag usa sa amo Ginoo nga ni go through mga problems nga dili mi mo give up, Father. Dili mi magkaroon og doubt sa imo nga ikaw ang author ani tanan. Ug dili na mo pasanginlan ang mga people around us. Dili na mo pasanginlan ang yawa, dili na mo pasanginlan ang ubang mga people. But Lord, ikaw ang engineer aning among kausaban. Ikaw ang nag-orchestrate ani batasan sa imo. And Father, mangayo migpasaylo Ginoo. Kung usay dili mo respond sa imong gusto ipahimo sa amo. Come on, you ask for forgiveness. Kana ganin mo gahi pata, kanang dili ta ganahan mo upay sa Ginoo. Igsoon, natay ministry of this new covenant to bring life to others. But you must have the life of Christ first. In order for you to have that life, we must die. We must be broken. Dying to us and life from God. Father, help us. Tabangi mi Ginoo nga ma-overcome na mo kini nga mga testing and trials, problems sa mong kinabuhi. Yes, Lord. Usay, ma-fall me sa ground and we're about to give up. Salamat kay Ginoo kay naadjud ka always lifting us up. Come on, you thank the Lord. Salamat kaayo, Lord. Kay usay ka na murag give up na ko Ginoo pero naadjud ka mo pull up sa kuha. Thank you for your grace. Come on, pasalamatan Ginoo. Salamat kaayo sa imong grasya Ginoo, sa imong tabang sa kuha. Na mabati na ako that in my weakness, your power is being manifested to me. Salamat kaayo. Thank you kaayo, Father. Thank you sa imong word. Thank you sa imong word nga namin ministry of imparting life to others. Thank you for allowing us to understand nga ning amuang pag-press down sa amuha,
pag-squeeze sa mga side by side. Nadyo kay gusto ipagawas sa mga. Father, thank you kayo. Nang imong life, ang imong nature, ang imong eternal life, mo yung magbugawas sa mong kinabuhi. Salamat kayo, Lord. We love you. In Jesus' name. Amen. And